Spray tayo mga ka-farmers. Yung ating malunggay pinutol na rin po natin. Yung ampalaya. Spray ng ating herbicide. Doon po sa mga magtatanong kung ano ang ating gamot, basahin nyo na lang po yung ating comment section. Ating ilalagay po yung gamot natin ginagamit. At kung yan ay okay sa inyo, approve, pwede na po ninyong gamitin. Good morning po sa inyo mga ka-trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito, trabaho po tayo muli mga ka-farmers sa ating kalamansian. Yung ating pong project na ating nililinisan. Ngayon ay agapan na natin pong muli habang maganda-ganda pong panahon at mainit. Ating po mag-i-spray ng ating herbicide para po dito sa ating pong mga naibaba na at maagapan. Yan. Pati po yung spray tayo mga ka-farmers. Yung ating malunggay pinutol na rin po natin. Yung ampalaya. Spray ng ating herbicide. Doon po sa mga magtatanong kung ano ang ating gamot, basahin nyo na lang po yung ating comment section. Ating ilalagay po yung gamot natin ginagamit. At kung yan ay okay sa inyo, approve, pwede na po ninyong gamitin. Basta ang ating tagubilin ay huwag ninyong kakalimutan na maglalagay po ng ating 2 takal na abono na puti sa inyo pong herbicide. Ngayon pagka chargeable mga ka-trivia gamit ninyo na plastic, okay lang yun kahit hindi po ninyo hugasan. Pero pagka po yung stainless ang gamit ninyo, automatic pagkagamit hugas para hindi po masira po ang bituka ng inyo pong bomba. Mabubutas kasi yan dahil matindi po yung gagamitin po nating pataba. Maalat. Kaya yun, take note natin yan sa ating mga ka-farmers. Pagka kayo ay gagamit ng herbicide sa inyo pong bomba, tiyakin niyo po muna na malinis pagkatapos para hindi po masira ang bomba ninyo. Pero pagka chargeable, kagaya po noong sa atin na gamit-gamit na ito, plastic ito, kaya okay lang kahit hindi po natin linisin. Huwag nga lang ninyo mga katiba gagamitin na para sa insecticide. Ako delikado po ang kalamansi ninyo. Lalo na kung may bulaklak, ay malulugas po ang bulaklak ninyo. Kaya kailangan hugasan ninyo mabuti kung gagamitan ninyo ng insecticide. Kaya dapat meron kayong separate na bomba para sa insecticide
para sa herbicide, para hindi kayo malilito. Pag nakalimutan ninyong linisan, yari na ang inyong inaalagaan kalamansi. Mahirap magpabulaklak pagka tagulan. Bagamat maganda rin po magpatuloy ng bunga dahil di na natin ni-spray, kaya lang pang konting pagkakamali natin, ginamitan natin ng herbicide, ang ating pang insecticide, delikado. Kaya take note yan mga katribya. Kaya habang maganda po ang panahon, i-spray po natin lahat ng ating ibinaba para hindi na siya tumayo. Sa susunod naman ay yung ating area naman ang ating i-sprayin. Agap-agap lang mga ka-farmers. Pagka malinis na ito, tsaka po natin siya ngayon lalagyan ng ating organic fertilizer, yung ating abono. Haba ng damo na ito mga katribya, kaya nasasawang kayo pagka wala kayong karanasan o experience sa pag-aalaga ng kalamansi. Kaya kailangan dyan talaga tiyagaan, saka alam ang gagawin. At pag hindi alam po ang gagawin mga katribya, nandyan na nga po yung ibebenta na yung farm niya, nandyan na yung isasanla na sa mababang halaga, lalong malilintikan. Wala na kayong kikitain. Kaya ang pera, pag yan ay nahawakan ninyo, may parang tubig lang yun na sandaling nauubos. Napakabilis ubusin ng pera, hindi kagaya sa lupa. Pag tumatagal naman ng panahon ng lupa, tumataas ang presyo, mga katribya. Kaya mas maganda pa rin talaga nakakapagpundar ka ng lupa. Kaya wala yung hangin. Gagarito kasi medyo may bara. Ito yung ating sprayin. Meron pang nagsasakate. Yan, bigyan tayo ng pagkakataon ng panahon na hindi po umulan. Yan mga katribya, aagapan natin ang ating damo. Ang pag-aalaga ng kalamansi, hindi rin po mga katribya po basta-basta. Kung hindi mo alam ang gagawin, mauuwi ka lang po sa malaking gastos.
Kaya yan ang ating maipapayo sa ating mga katribya. Dapat consistent tayo. Pag-aalaga alam natin ang ating gagawin. Hindi po natin alam, pwede kayo magtanong. Yan, nandiyan naman po ang ating YouTube, Facebook. May na po mga katribya, pagka po mo yung damo ay naibaba po natin, ginhawa po natin siyang sprayin. Naiingatan natin yung ating kalamansi. Tamaan man siya, minimal na lang. Pagka po ganitong nagbaba tayo, dapat kasunod niyan, spray mo na kaagad para hindi na siya tumayo. Gaano kakapal ang damo na yan, no? Pero pataba ito mga katribya, yung damo po natin. Kung yan po naman ay namatay, ayos na ayos naman po yan sa ating kalamansi. Marami pa tayong damuhin mga katribya, kaya itong ating project pagka po naunti-unti naman natin, giginhawa rin yan, makikita rin po ang kalupaan ng ating kalamansi. Sa ngayon ay malago pa siya. Baging pa. Marami tayo mga maliliit na bunga pang October.
malunggay. Bibili rin yan. Ubus na. Ito ang ating kargada. Boss. Ayun na mga ka-farmers. Tapos na itong ating isang karga. Bababa ulit tayo ng ating pong mga damo. Tinitik-tik na lang po natin para walang masasayang. Okay, wala na. Okay, mga farmers, magano pa tayong isang spray pa para po makuha po natin yung lahat po ng mga naibaba na po natin. At least malaking bagay po itong ating pag-spray sa ating mga damo para makita po yung ating kalupaan at maalagyan na po natin ang ating pataba, itong ating spray. Okay, una nating in-spray ito. Pero meron pa rin pong mga bagong tumutubo. At least medyo matagal-tagal pa yan. Ayan, may mga bago. Okay naman yan pati na yung kanyang mga mother, mga nanay. Sige mga farmers, gandang umaga po sa inyo lahat. Bukas may monitor naman tayo uli sa ating presyo ng kalamansi. Ngayon po ay 900 ang lakaran. May kumukuha ng 850, meron kumukuha po ng 1,000, depende doon po sa klase ng kalamansi. At depende po rin mga katribya po yan, doon din po sa inyo pong ahente at buyer. Pagka yung ahente ninyo ay malaki ang katkong sa inyo, siyempre bababa po ang presyo ng kalamansi ninyo. Pero pagka hindi naman at makahustisya naman, medyo mataas ang kuha ng inyong kalamansi. Kaya depende po rin sa iba-iba pong mga lugar at sa
Pagdating naman po mga ka-farmers po sa iba-ibang mga palengke, depende rin po yan sa dating o demand ng kalamansi. God bless po sa inyo lahat mga katribya. Bye bye.